May praka ba o pumasok ka lang dito na parang isang asong gala na naghahanap ng tira-tira? Kapad bukupi. Yun lang. Sigurado. Hulaan ko. Barya ang ibabayat mo tulad ng iba. Heto ang 1,000. Ayan. Pulutin mo hampas lupa. Naksita sa ng mga cellphone. Walang naksalita. Walang humalo. Tiningnan ng lalaki ang mabarya. Tiningnan si Jerry at nanatili sa kinatatayuan niya. Walang kamalay-malay si Jerry na ang nabaryang itinapon niya ay kapalit ng lahat ng meron siya. Ang trabaho niya, ang reputasyon niya, at marami pang iba. 3 oras bago bumaksak ang mga baryang iyon sa sahig, nakaupo si Mateo Ocampo sa isang tahimik na sulok ng kanyang opisina sa ika-14 na palapak ng isang mataas na gusali sa BGC Taguig. Ang kanyang mesa ay puno ng mga papel, mga ulat ng mga acquisition, mga kontrata sa upa, mga schedule ng mga inspeksyon. 31 restaurant, lahat ngayon ay nasa ilalim ng bandilangang Ocampo Hospitality Group. Napasara ang deal 72 oras na ang nakalipas. 3 bilyong piso ang pinakamalaking pambili sa buong karera niya. Kumatok ng 2 beses ang kanyang asistan. Mr. Ocampo, nakatakda na po ang press conference sa Biyernes. Tinatanong po ang marketing kung gusto ninyong gawin ang anunsyo sa flagship o kanselahin mo ang schedule ko ngayong hapon. Kumapa ang assistant. Sir, pupunta ako ng Rockwell, Makati. Kinuha niya ang isang kupas na denim jacket sa likod ng kanyang upuan. Kupas, lukot. Mukhang isinusuot ng isang mekaniko o construction worker sa araw ng pahinga niya. Sa Sampaguita Bistro. Gusto kong makita ito bago pa man may makaalam na ako ang may-ari. Matagal na siyang nagtatrabaho para kay Mateo kaya kabisado na niya ang routine nito. Hindi pumapasok si Mateo Ocampo sa mga bagong ari-arian niya na nakasuot ng tailored suit habang nakasunot ang makamera. Pumapasok siya na parang isang karaniwang tao. Lumang maalikabok na safety boots, walang relo, at isang simpleng sombrero na nakababa hanggang sa mga mata. Gusto niyang makita kung paano tratuhin ng matauhan ng isang taong mukhang walang-wala dahil sinasabi nito ang lahat ng bagay na hindi may papakita ng isang spreadsheet. Tatawagan ko po ba ang regional director para ipaalam na? Hindi. Kinuha niya ang kanyang nga susi. Iyan nga ang buong punto. Makalipas ang 20 minuto, ang kanyang sedan hindi ang kanyang Lexus, kundi ang isang 15 taong gulang na Toyota Vios ay pumarada sa parking lot ng Sampaguita Bistro. Sa labas mukhang mayusang lugar. May disenyong bato ang harapan, matataas na bintana, maayos na gupit ng mga halaman, at isang tansong karatula sa tabing pinto na may malinis na serif letters ng pangalan nito. Nakatayo ito sa isang kanto sa Rockwell, kung saan ang karaniwang bill sa hapunan ay umaabot ng 3,000 piso at ang nga kumakain tuwing tanghalian ay nakasuot ng plansadong na polo. Bumaba si Mateo. Denim jacket, safety boots na maalikabok pamula sa isang job site na binisita niya kaninang umaga. Simpleng sombrero na walang logo. Mukha siyang taong magtatanong lang direksyon. Hindi isang taong kapipirma lang para bilhin ang buong gusali. Huminto siya sa may pintuan. Mula sa salamin, nakita niya ang kalahating blangkong mesa, ang liwanag ng hapon na tumatago sa mga bintana na parang ginto, at isang batang babae sa likod ng counter na nagpupunas ng espresso machine. May mahinang jazz music na tumutaktok mula sa loop. Itinulak niya ang pinto. Unang sumalubong ang amoy, igisang mantikilya, bawang, at isang matamis na amoy na nakmumula sa oven. Marahil ay ang bukopye na nakasulat sa chalkboard sa likod ng rehistro. Ang sahig ay madilim na hardwood na bagong polish. Mabibigat ang mga upuan, tela ang mga table napkin. Magandang lugar, tahimik na lugar, ang uri ng tambayan kung saan pumupunta ang nga tao para makaramdam ng ginhawa. Tumingala ang batang babae sa counter at ngumiti. Danica ang nakasulat sa kanyang name tag, nasa early 20s. Mayroon siyang mababait na mata at kabang enerhiya. Ang uri ng tao na magdo-double check kung nakuha niya ng tama ang order mo. Magandang hapon po. Welcome sa Sampaguita Bistro. Denin po ba tayo ngayon? Kapelang at isang hiwa ng buko paye na yan kung meron kayo. Meron po. Pinindot niya ito sa rehistro. 350 pesos po lahat.
Kumuha si Mateo ng 1,000 pisong papel mula sa kanyang wallet at inilapak itong patak sa counter. Akma na sanang kukunin ni Danica ang pera nang may kamay na pumigil sa kanya. Ako na ang bahala dito. Nanggaling ang boses mula sa likod ng rehistro. Isang lalaking nasa early 40s ang lumabas mula sa likod na pasilyo. Nakaputing polo, may necktie, at ang name tag ay nakakabit ng medyo tabingi. Jerry Villanueva, manager. Mayroon siyang ngiti na hindi talaga ngiti, kundi parang tarangkahan na pwedeng sumara anumang segundo. Tiningnan niya si Mateo na parang isang dumi na dumikit sa sapatos niya. Binawi ni Danica ang kanyang kamay. Naka-order na po siya, Sir Gary. Kape lang at, sabi ko ako na ang bahala. Nanahimik siya. Bumaba ang tingin niya sa counter at sa isang iglap, nakiba ang init ng silit. Patuloy na tumugtog ang jazz. Nungit iba na ang pakiramdam ng hangin, mas mabigat, parang may bintanang biglang sumara. Kinuha ni Gary ang 1,000 piso, hinawakan sa pagitan ng dalawang daliri. Dahan-dahang binaliktat na parang sinusuri ang isang ebidensya, habang si Mateo Ocampo, ang tagapagtatag ng isang hospitality empire, ang lalaking may pirma sa 3 bilyong pisong kontrata, ay nakatayo sa kabilang bandang ang counter. Tinitingnan na parang wala siyang karapatang pumunta ron. Wala siyang sinabi. Nanuot lang siya dahil iyon ang buong punto ng jacket ng boots ng lumang Toyota Vios. Nandito siya para makita ang katotohanan at ang katotohanan ay malapit ng lumapit at magpakilala sa kanya. Itinaas ni Jerry ang 1,000 sa ilaw sa itaas. Itinagilit sa kaliwa. Itinagilit sa kanan. Hinagot ang hinlalaki sa ibabaw nito na parang naghahanap ng pekeng tinta. Pinanot lang siya ni Mateo. Walang sinabi ni isang salita. Saan mo nakuha to? Excuse me? Yung pera. Pinitik ni Gary ang papel gamit ang daliri. Saan mo kinuha to? Sa bangko. Kung saan din kinukuha ang lahat. Hindi tumawa si Gary. Lumingon siya kay Danica nang hindi ito tinitingnan. Akin na yung UV pen. Nanigas si Danica. Sir Gary, 1,000 lang naman po. Hiningi ko ba ang opinyon mo? Pinitik niya ang kanyang daliri. Pen, ngayon na. Nabukas si Danica ng drawer at iniabot ang isang maliit na UV light pen. Inalis ni Gary ang takip at marahang idinaan ang ilaw sa buong pera. Malinis ang ilaw. Walang bahid, walang senyales na peke. Totoo ang pera at alam na itong lahat ng nakakarinig. Tinitigan ni Gary ang resultang ilang segundo. Saka niya ibinali ang pen sa bulsa ng kanyang polo at ibinaksa ang 1,000 sa counter na parang mabaho ito. Kailangan talagang maingat ngayon. Tiningnan ni Gary si Mateo mula ulo hanggang paa. Ang jacket, ang boots, ang sombrero. May problema na kami dati. Yung katulad mo papasok, order ng maliit na bagay tapos manggugulo. Mga katulad ko. Narinig mo ako. Napatingin ang mag-asawa sa table 4. Sinikong babae ang kanyang asawa. Bahagyang umiling ang lalaki. Huwag kang makialam. At bumalik sa pagkain ng salat. Pinanatiling kalmado ni Mateo ang kanyang boses. Umorder ako ng kape at pie. Nagbayad ako gamit ang totoong pera. Pwede ko na bang makuha ang sukli at ang pagkain ko, please? Sumandal si Gary sa rehistro malukip-kip. Ayan. Iyan ang sinasabi ko Ugali. Papasok ka rito na mukhang itinuro ni Yang Suot ni Mateo. Ganyan. Tapos gusto mong magtaas ng boses sa akin? Hindi ko tinataasan ang boses ko kahit minsan. Wala pa. Pero alam ko kung paano to magtatapos. Sumingaw ang espresso machine sa likuran ni Danica. Umikot ang singaw sa hangin at nawala. Nakatayo lang siyang hindi gumagalaw. Ang makamay ay nakadikit sa counter. Ang mamata ay nakatutok sa pagitan ng dalawang lalaki na parang nagdarasal na bumuka ang sahig para lamunin siya. Humangkamalalam si Matia. Gusto ko na ang sukli ko at gusto ko na ang order ko. Ngumiti si Gary. Hindi mainit na ngiti, kundi ang uri ng ngiti na binibigay ng isang lalaki kapag alam niyang nasa kanya ang lahat ng alas o sa akala niya ay nasa kanya. Binuksan niya ang rehistro. Mabagal at sinadyang tagalan ang pakbibilang ng sukli at ipinadausdos ito sa counter. Tumingin si Mateo sa pera, mali ang kwenta,
Naabot siya ng 1,000 para sa order na 350 pesos. Dapat ay 650 ang sukli niya. May 4 na tig 100 at 150 sa counter. 450 pesos. Kulang to. Hindi yan kulang. Ang bill ay 350. Nakbigay akong 1,000. 650 ang dapat na sukli. Nakbigay kang 450. Nakibit balikat si Gary. Baka mali ka lang ng bilang. Madalas mangyari yan sa mga cash people. Cash people. Alam mo ang ibig kong sabihin. Lumipat ang tingin ni Gary sa linyang nabubuo sa likod ni Mateo. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling coat. Isang lalaking nakapolo shirt. Parehong maputi ang balat. Parehong nanunut. Look, inaabala mo ang pila. Kunin mo o iwan mo. Hindi kumalaw si Mateo. Gusto ko na tamang sukli. May nabago sa mukha ni Jerry. Nawala ang pekeng ngiti. Pinalitan itong mas matigas at mas malamig na ekspresyon. Ang itsura ng isang lalaking naubusan ng pasensya. Hindi dahil inagawan siya ang karapatan, kundi dahil kinuwestiyon siya. Tinatawag mo ba akong magnanakaw? Sinasabi kong mali ang kwenta mo. Umalis si Jerry sa likod ng counter. Pumasok siya sa personal na espasyo ni Mateo. Sobrang lapit na naamoy na ni Mateo ang kape sa kanyang hininga at ang murang aftershave sa kanyang lig. Ibinaba niya ang kanyang boses pero hindi sapat para hindi marinig. Naririnig pa rin ang makataw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ito gumagana. Pumasok ka sa restaurant ko. Swerte mo pinagsisilbihan pa kita. Maraming lugar dito ang papalayasin ka agad palabas ng pinto pagkapasok mo pa lang. Suot ang ganyang mukhang pulubi. Idinuro niya ang kanyang daliri patungo sa dibdib ni Mateo nang hindi siya hinahawakan. Kaya kunin mo ang 450 mo. Kunin mo ang piye mo, maupo ka at magpasalamat. Bumagsak sa matinding katahimikan ang buong silid. Natapos na ang just track at hindi pa nagsisimula ang susunod. Sa loob ng 3 buong segundo, ang tanging tunok ay ang ugong ng refrigerator at ang malayo-layong kalampak ng mapingan sa kusina. Naunang bumasak sa katahimikan si Danica. Ang kanyang boses ay maliit, halos pabulong. Sir Gary, tama po siya. Kulang ang sukli. Pwede ko pong ayusin sa rehistro. Umikot si Gary sa kanya. Isang salita pa. Isa pa. Bibigyan kita ng memo bago matapos ang shift mo. Naintindihan mo ako? Sumara ang bibig ni Danica. Naktubig ang kanyang nga mata. Umatras siya ng kalahating hagbang mula sa rehistro at tiningnan si Mateo na may ekspresyong nagpapaliwanag ng lahat. Pasensya na, hindi ko kaya. Kailangan ko ang trabahong ito. Binahiyan siya ni Mateo na napakalit na paktangho. Halos hindi nakikita. Ayos lang. Humarap ulit si Gary sa kanya. Ang kapangyarihan sa silid ay nasa isang panik na ngayon. O iyon ang inaakala ni Gary. Nasa kanya ang nemtek. Nasa kanya ang rehistro. Nasa kanya ang guwardiya. Nasa kanya ang silid na puno nga taong hindi magsasalita. Pinitik niya ang kanyang nga daliri sa hangin. Machario, mula sa malapit sa front entrance isang malapad na lalaking naka-security uniform ang umayos enehetalyo. Si Kuya Macario. Seguridad. Kanina pa siya nakasandal sa hostan. Pinapanot ang lahat ng may matigas na postura ng isang taong hindi gusto ang nakikita pero hindi alam kung paano ito pipigilan. Bantayan mo nga tong Ginoo para sa akin. Nilagyan ni Gary ng air quotes ang salitang Ginoo. Siguraduhin mong hindi na siya gagawang gulo. Dahan-dahang lumapit si Machario. Pumuesto siya ilang talampakan sa likod ng kaliwang balikat ni Mateo. Hindi agresibo pero nandiyan lang. Isang aninong may betch. Nararamdaman siya ni Mateo ron. Nararamdaman niya ang mamatang nakatingin sa buong silid. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat panghuhusgang ginawa ni Jerry sa nakalipas na 5 minuto tungkol sa kanyang jacket, boots, kulay ng balat, at pera. Aabutin sa niya ang kanyang kape. Madiing ipinadausdos ni Gary ang tasa sa counter kaya natapon ang laman nito. Umagos ang kayumangging likido sa gilid ng tasa patungo sa platito. Hayan ang kape mo. Ngumiti ulit si Gary. Ang ngiting parang tarangkahan. Ay enjoy mo ang pagbisita mo. Kinuha ni Mateo ang tasa. Humigop ng konti. At ibinaba ulit. Pagkatapos ay sinabi niya ng napakahina. Ano ang buong pangalan mo? Napabuntun hininga si Gary.
Ano? Ang gibuang panggalan mo? Panggalan at apelido. Bakit? Gusto ko lang malala kung sino ang kinakausap ko. Pumorma si Jerry, inayos ang kanyang necktie at tinapik ang kanyang name tag gamit ang dalawang daliri. Jerry Villanueva, floor manager, 6 na taon, at nandito pa rin ako kahit matagal ka nang wala. Tiningnan ni Mateo ang name tag. Tiningnan ang mukha ni Jerry at may nagbago sa kanyang mga mata. Napakalit kaya si Danica lang ang nakapansin. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang bagay na mas malapit sa isang desisyong nagawa na. 6 na taon, malumanay na inulit ni Mateo. Nakuha ko, kinuha niya ang kanyang kape, tumalikot at naglakad patungo sa isang mesa malapit sa likod na pader. Naupo na nakatalikot sa silid. Inilapak ang kanyang telepono nang nakataop sa mesa at naghintay. Umupo si Mateo sa likod na mesa sa loob ng 12 minuto. Mabagal niyang ininom ang kanyang kape, kinain ang kanyang piyeng patingi-tingi. Pinakmasdan niya ang silid mula sa ilalim ng kanyang sombrero. Pinapanood din siya ni Gary, hindi patago. Nakatayo si Gary sa likod ng rehistro habang naka-cross arms. Nakatitik kay Mateo na parang lawing sinusundan ang isang kuneho sa isang bukas na patlang. Bawat ilang segundo, may ibubulong siya kay Danica o susulyap kay Machario. Malinaw ang mensahe. Nakabantay ako, huwag kang susubok ngang kung ano. Ibinaba ni Mateo ang kanyang tinidor. Masarap ang pie, malinamnam ang crust, tamang-tama ang pagkaros sa buko at gatas. Kung ano man ang problema sa restoran na ito, hindi ito sa kusina. Tumayo siya, dinala ang kanyang plato at tasa sa counter at maingat na inilapag. Salamat, masarap talaga yon. Abutin sana ni Danica ang pinggan. Salamat po at nagus. Sandali, humakbang si Gary. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa counter. Hindi ka paalis. Tingingnan siya ni Mateo. Nagbayad ako, kumain ako, tapos na ako. Well, pinakmamasdan kita. Ikiniling ni Jerry ang kanyang ulo. Nakaupo ka diyan sa likod. Nakatingin sa telepono mo. Lumilinga-linga. Check ang nga exit. Kumakain akong pie. Nah, alam ko ang hitsura ng isang taong nakmamanman para magnakaw. Bumaksak ang salita na parang blok ng semento. Nakmamanman. Na parang isang magnanakaw si Mateo na inaaral ang susunod niyang target. Tinakpan ng isang babay sa table 6 ang kanyang bibig. Nagiba ng pwesto ang lalaking naka-polo shirt at nakatitig na lang sa kanyang plato. Wala akong minamanmanan. Kung ganon, hindi ka magagalit na ilabas ang laman ng mabulsa mo. Tumango si Gary kay Machario. Para lang makasigurong walang gamit na mawawala na hindi sa iyo. Naalangan si Machario. Tumingin siya kay Gary. Tumingin kay Mateo. Nakikting ang kanyang panga. Sir Gary, parang hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Sinabi kong gawin mo ang trabaho mo. Napalunok si Machario. Humakbang siya palapit kay Mateo. Sir, PVD. Po bang pakilabas na lang? Gusto mong ilabas ko ang laman ng mabulsa ko? Seryosong sabi ni Mateo. Hindi pa tanong. Standard procedure, sabi ni Gere. Para sa mga sitwasyong kanito. Sitwasyong katulad na gaano? Hindi sumagot si Gary. Nakatitik lang siya. Hinawakan ni Mateo ang tingin niya nga matagal na sandali. Pagkatapos ay mabagal. Sinasadya. Ipinasok niya ang kamay sa mga bulsa ng kanyang jacket, kaliwang bulsa muna, isang nakatuping papel. Inilapak niya sa counter, kanang bulsa, isang set ng susing ng lumang kotse. Inilapak din niya ito, sa likod na bulsa, isang leather wallet, malambot na dahil sa tagal ng paggamit. Inilagay niya ito sa tabi ng iba, iyan na lahat. Tinitikan ni Gary ang magamit, kinuha ang wallet, binuksan, at hinalukay ang mapapel na pera sa loob. May ilang libo, 1,500 at kung ano mang muhang business card na nakaipit sa likod ng ID sleeve. Hindi inilabas ni Gary ang card, hindi tiniknan ang ID, wala siyang hinahanap na partikular na bagay, naghahanap siya dahil kaya niya. Inihagis niya ang wallet pabalik sa counter. Dumausdos ito at muntik nang mahulog sa gilid. Nasalo ito ni Danica. Ano to? Kinuha ni Gary ang nakatuping papel. Personal. Walang personal-personal sa restaurant ko. Hindi yan sa iyo.
Akmang bubuksan na ni Gary ang papel nang bumasa ang kamay ni Mateo sa ibabaw nito. Mariin, hindi marahas, tama lang. Sabi ko, personal yan. Nakatitig ang dalawang lalaki sa isa't isa. Nasa pagitan nila ang papel sa counter, ang acquisition agreement na hindi kailanman malalaman ni Gary. Hindi pa ngayon. Binitawan ito ni Gary, ngumiti, at umatras. Sige, alam mo, matagal na akong nagiging magalang. Humarap siya sa rehistro. Binuksan ito. At kinuha ang natitirang sukli. Ang 200 pisong kulang na sukli ni Mateo kanina. Tikbo 20, 10, at ilang pisong barya. Hinawakan niya ito sa kanyang kamao. Tiningnan si Mateo samgamata at ibinalibak sa sahig. Sumabok ang mabarya sa ibabaw ng tile. Ang ilan ay umikot, ang ilan ay tumalbok. Isang barya ang gumulong hanggang sa baseboard at huminto sa paang isang upuan. Isang 5 piso ang bumaksak sa sapatos ni siyang babae. Inilayo niya agad ang kanyang paa na parang napaso. Hayan ang natitira mong sukli. Umalingaw-ngaw ang boses ni Gary sa buwang silit. Ngayon, lumuhot ka at pulutin mo yan. Hampas lupa. Ang salita ay tumama sa hangin na parang sampal. Tinapan ni Danica ang kanyang bibi ng 2 kamay. Ang kanyang mamata ay nanlalaki at basa. Umatras si Macario ng isang buong hakbang. Ang mag-asawa sa may bintana ay tumayo. Hindi para makialam kundi para umalis. Kinuha nila ang kanilang magamit nang hindi tumitingin sa kahit kanino at lumabas sa pintuan sa harap. Isang matandang lalaki sa table 2, puti na ang buho, nakasuot ng mamahaling relo, ang tumingin kay Jerry at pagkatapos ay kay Mateo. Umiling siya ngunit hindi siya umiling kay Jerry. Umiling siya kay Mateo na parang siya ang naging problema. Na ang isang lalaking nakatayong tahimik at pinapahiya ay siya pang dahilan ng gulo. Narinig mo ako. Itinuro ni Jerry ang soy. Pulutin mo. Tiningnan ni Mateo ang mabarya sa ibaba. Nakita niya ang sariling refleksyon sa malinis na tila. Distorted na hati sa gitna ng bita sa grot. Tiningnan niya ang mabarya. Tiningnan niya ang sapatos ni Gary. Makintab na loafers, patusok na dulo, nainip na tumataktak sa sahig. Hindi siya lumuhot. Hindi niya itinaas ang boses. Tumingala siya kay Gary at sinabing, "Sino ang regional director mo?" Tumawa si Gary. Talagang tumawa, nakasandal ang ulo, nanginik ang dibdib. "Oh, ang galing niyan. Tatawagan mo ang corporate para ireklamo ako." Ibinuka niya ng malawak ang kanyang nga braso. "Sige, tawagan mo kahit sinon gusto mo. 6 na taon na ako rito, pare. Sa tingin mo ba may maniniwala sa salita mo laban sa akin? Hindi ko tinatanong kung maniniwala sila sa akin. Nang hingi ako ngang pangalan." Ikinumpas ni Gary ang kanyang kamay. "Patricia Domingo, Regional Director." "Sige, subukan mo." Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. In-unlock, pinindot ngang 3 beses at inilagay sa kanyang tainga. Nakatingin ang buwang silit. Ang makumakain, si Danica, si Macario, si Gary, pati na ang mga staff sa kusina ay nagpuntahan malapit sa bintanang swinging door, nakasilip sa salamin. Kumonekta ang tawak. Nagsalita si Mateo ng 6 na salita, tahimik, pantay, parang nak-order lang ng kape. "Patricia, si Mateo to, Sampaguita Bistro. Ngayong na, ibababa na niya sana." Suminghal si Jerry. First name basis pa sa regional director. Una pare, humarap siya kay Macario at itinuro ng hinlalaki si Mateo. "Ilabas mo na nga to dito, tapos na akong makipaglaro." Hindi gumalaw si Macario. "Macario, sabi ko ilabas mo siya." "Sir Gary." Mababa ang boses ni Macario. "Baka kailangan nating maghintay." "Maghintay para sa ano?" Hindi sumagot si Macario. Narinig niya ang tonong tawag sa teleponong iyon, 6 na salita, walang paliwanag, walang pakmamakaawa. Hindi iyon boses ng isang taong nahahain ng reklamo. Boses iyon isang taong nakutos. Hindi iyon narinig ni Gary. O baka narinig niya, at ang kanyang pride ang pumigil para pansinin ito. Humarap siya ulit kay Mateo. "May 30 segundo ka para lumabas sa pintong iyan o tatawagan ko ang totoong pulis. Hindi ang peke mong corporate fairy godmother. Ang totoong pulis." Ibinalik ni Mateo ang kanyang telepono sa bulsa.
Kinuha ang kanyang wallet, kinuha ang kanyang masusi at iniwan ang nakatuping papel sa counter. Pagkatapos ay humila siyang upuan at naupo. Maghihintay ako, sabi niya. Namula ang mukha ni Jerry, nagipit ang kanyang makamao sa gilid, ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para may sabihin ng may ma-headlight na nagsweep sa harapang bintana. Isang itim na SUV ang mabilis na pumasok sa parking lot. Namatay ang makina. May bumaksak na pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng matakong sa simento. Mabilis at matalim, palakas ng palakas. Bumukas ang pintuan sa harap. Pumasok si Patricia Domingo sa pinto na parang isang babaeng nasusunok ang bahay. Nasa mid 50s siya, nakasuot ngang matalim na gray blazer at ang kanyang reading glasses ay nakataas sa kanyang ulo. Mabilis na tumama ang mga takong niya sa hardwood floor. Click, click, click. At mabilis niyang pinasadahan ng tingin ang silid bago pa man sumara ang pinto sa kanyang likuran. Umayos nang tayo si Jerry, hinaplos ang kanyang necktie, at isinuot ang kanyang best manager face. Kilala niya si Patricia. Binisita niya ang lokasyon minsan sa isang quarter, binigyan siya ng magagandang reviews, pumirma sa kanyang mga schedule. Naisip niyang tungkol ito sa reklamo. May nagalit na customer na nakaabot sa corporate at ngayon ay kailangan niyang magpaliwanag. Wala itong ipinakaiba sa mga kinakaharap niya dati. Kaunting alindog, kaunting palusot. Nagawa na niya ito kay Philip Castro ng dose-dose ng beses. Humakbang siya pasulong. Ma'am Patricia Hailesen, pwede kong ipaliwanag. Nilampasan niya ito. Hindi siya tiningnan. Hindi bumagal. Hindi man lang nirehistro ang kanyang boses. Nakatitik ang mamata niya sa lalaking nakasuot ng gasgas na denim jacket na nakaupo sa likod na mesa habang nakatiklop ang magkamay. Huminto si Gary sa kalagitnaan ng pagsasalita. Nakanganga ang kanyang bibig ng kalahating segundo bago niya ito nasara. Huminto si Patricia sa harap ni Mateo at pinanut ng buong silit ang pagbabago sa mukha niya. Ang nakmamadali at naalalang ekspresyon ay natunaw at naging ibang bagay. Isang bagay na mukhang sobrang takot. Hindi takot sa panganib, kundi takot sa pagkabigo. Ang uri ng takot na tatama kapag narealis mong nakita mismo ngang boss mo kung ano ang hinayaan mong mangyari sa ilalim ng pamamahala mo. Mr. Ocampo, sinabi niya ito ng sapat na malinaw para marinig ng bawat mesa. Patawad po talaga. Nagmadali na po ako. Mr. Ocampo. Lumutang ang pangalan sa buong dining room na parang usok. Napabuntun hininga si Jerry. Ang kanyang kamay, nakalahating nakataas mula sa pagtatangkang bumati, ay bumaksak sa kanyang tagiliran. Nakatinginan ang mag-asawa sa table 3. Bumuka ang mga labing ng babae. Nanigas ang kamay ni Danica sa espresso machine. Sa kalagitnaan ng pagpupunas nakadikit ang basahan sa bakal, ganap na tahimik. Umatras si Macharyo ng isang buong hakbang na parang nakbago ang sahi sa ilalim niya. Ang matandang lalaki na may pilak na relo, ang umiling kay Mateo kanina, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang tinidor at tumitik. Mr. Ocampo, pumiyo ang boses ni Gary sa ikalawang panti. Sino ba si? Humarap si Patricia sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay kayang humati ng asero. Jerry, ito si Mateo Ocampo, founder at CEO ng Ocampo Hospitality Group. Huminto siya para hayang tumakosito. Hayang lumapakang bawat pantak sa bawat sulok ang silit. Siya ang bagong may-aring restaurant na ito. Ng bawat restaurant sa buong tiyan na ito. Naisara ang pakbili 3 araw na ang nakalipas. Hindi nagulat ang silit. Mas malala pa doon. Naging ganap at sadyang patay ang katahimikan. Huminto na ang diyas sa pagitan ng matrek. Tumahimik ang kusina. Kahit ang ugong ng refrigerator ay parang naglaho. Ang tanging tunok ay isang baso ang tubig sa kung saan, yelo na gumagalaw, lumulubog at pumuputok sa katahimikan. Bumukas, sumara at bumukas ulit ang bibig ni Jerry. Tiningnan niya si Mateo, tiningnan ang denim jacket, ang mga work boots, ang sombrero sa mesa. Tiningnan niya ang mukha ng lalaking tinawak niyang isang asonggala. Ang lalaking sinabihan niyang lumuhod. Ang lalaking pinagtapunan niya ngang prasasahig. That's not. Umiling siya. Nagbibiro ka ba? Kinuha ni Mateo ang nakatuping
papel sa counter, ang papel na tinangkang buksan ni Jerry, ang papel na pinigilan ni Mateo na basahin niya, binuksan niya ito ng mabagal, sinasadya at inilapa ng patak. Malinaw at itim ang letterhead ng Ocampo Hospitality Group sa itas. Sa ibaba nito mga termino ng acquisition, asset transfer schedules, panggalan ng mga entity, address ng maari-arian, 31 sa mga ito at sa ibaba, ang pirma ni Mateo Ocampo na may asul na tinta. Isinara ko ang lokasyong ito noong Martes, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay pareho lang buong hapon, tahimik, pantay, wala kahit isang degree na mas malakas, 31 restaurant, 3 bilyong piso. Pumunta ako rito ngayon para makita kung paano tinatrato ang matao ko. Tumingin siya sa mabaryang nakakalat pa rin sa sahig, 1 malapit sa basebot, 10 piso sa ilalim ng upuan, 5 piso sa pader. Nandiyan pa rin lahat. Walang gumalaw nito. Ngayon, alam ko na. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jerry. Hindi dahan-dahan. Biglaan, parang may nabunot ng plug. Ang pulang pamumula-mula sa mga nakaraang minuto ay naging puti, puting papel. Gumalaw ang ngalabi niya pero walang lumabas. Ang kanyang makamay, ang parehong makamay na nakatapon ng mabarya, ay nakalaylay ng walang lakas sa kanyang tagiliran. Kumibot minsan ang mga daliri niya, pagkatapos ay nanigas. Lumapit si Patricia kay Jerry. Mababa at tumpak ang kanyang boses. Naktapon ka bang barya sa lalaking ito? Nakpalingalinga si Jerry sa paligid ng silid, naghahanap ng tulong, naghahanap ng exit, naghahanap ng sinumang maaring sumuporta sa kanya. Ang matandang lalaki na may pila na relo ay nakatingin sa kanyang table napkin. Iniwas ng tingin ang manatitirang kumakain. Ang babae sa table 6 ay itinutok ng direkta ang kanyang telepono sa mukha niya. Pinag-aralan ni Machario ang sahig. Ito ay, hindi ko alam kung sino siya. Tinawak mo ba siyang hampas lupa, Gary? Katahimikan, mahaba at mabigat, ang uring ang katahimikan na dumadagan sa dibdib mo. May 11 tao sa kwartong ito, hindi nag-iba ang boses ni Patricia. At least 4 na telepono ang nagre-record. Tatanungin kita ng 1 beses pa. Tinawak mo ba ang lalaking ito na hampas lupa at sinabihang pulutin ang mabarya sa sahig? Lumunok si Gary, tumaas baba ang kanyang Adam's apple. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Akala ko siya ay, akala mo siya ay ano? Galing ang boses ni Mateo sa likod ni Patricia, nakaupo pa rin, kalmado pa rin, 1 asonggala, yan ang tinawag mo sa akin pagkapasok ko pa lang. 1 asonggala na naghahanap ng tira-tira. Napaitat si Gary na parang tinamaan. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Hindi siya malaking tao, pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo, walang pagmamadali, sigurado, na parang sa kanya sumasagot ang graffiti, na ginawang mas maliit ang pakiramdam sa buong silid. Hindi kumaluskos ang upuan. Halos bumulong lamang ito sa harut. Naglakad siya palapit kay Gary. Tumigil 3 talampakan ang layo. Sapat ang lapit para makipag-usap, sapat ang layo para iparamdam kay Gary ang distansya sa pagitan nila. Ang totoong distansya, ang walang kinalaman sa mapulgada. Hindi mo binastos ang may-aring restaurant na ito, Gary. Kailangan mong maintindihan yan. Ang mamata ni Mateo ay matatag, madilim, hindi kumukurap. Binastos mo ang isang lalaking inakala mong walang laban. Yon ang mas malala. Yon ang kung sino ka talaga. Nanginig ang baba ni Gary. Salamin na ang mamata niya. Ibubukasan na niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang lumabas. Wala kahit isang salita, wala kahit isang tunok, puro hangin lang. Humarap si Mateo kay Donica. Ang batang baba ay nakatayo sa likod na rehistro na may luhang umahos sa muka. Ang 2 kamay ay nakadiin ng patak sa kontra na parang iyon na lang ang pumipigil sa kanya para hindi matumba. Naksalita ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay lumambot sa unang pagkakataon sa buong araw kahit walang sinuman sa silid na ito ang gumawa. Gusto kong tandaan mo yan. Tumango si Danica. Hindi siya makapagsalita, ngunit pinanatili niya ang tingin nito. At sa pagtingin na iyon ay mayroong isang bagay na wala sa silid sa buong hapon. Wala noong nandilibag si Gary. Wala noong lumilipat ang mabarya. Wala noong nakaupong nagyelo ang buong dining room. Pag-asa.
Umarapulit si Mateo kay Patricia. Nakita ko na ang sapat na gusto kong makita. Mabilis na nagsalita si Gary. Ang ginagawa ang mataw kapag nawawala na ang lupa sa ilalim ng kanilang mapa at kumakapit sila sa kahit ano. Kahit anong salita, kahit anong palusot, kahit anong bersyon ng kwento na hindi magtatapos sa pagiging mag-isa nila. Mr. Ocampo, look, hindi ko alam. Kung alam ko lang kung sino ka, hindi ko sana. Ayan ang problema. Pinutos siya ni Mateo. Hindi matalim, hindi malakas, simpleng tapos, parang isang pinto na sumasara. Kung alam mo kung sino ako, ngingiti ka, ibibigay mo sa akin ang sukli ko. Tatawagin mo akong sir. Hihilahin mo ang isang upuan. Tatanungin mo kung kumusta ang araw ko. At ang susunod na mahirap na papasok dito na nakalumang jacket, siya naman ang pagbabatuin mo ngang barya. Bumuka ang bibig ni Gary. Walang lumabas. Hindi ka humihingi ng tawad sa ginawa mo. Humihingi ka ng tawad dahil ako ang nakaranas nun. Naiwan ang masalita sa hangin. Walang sinuman sa silid ang gumalaw. Isang babae sa table 3 ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang telepono na parang ang simpleng pahawak dito ay parang maling gawin. Ngayon nakalabas na ang telepono ni Patricia. Nagtatip siya gami ang gisang kamay. Nag-scroll sa mga kontak gami ang gisapa. Ang mukha niya ay nakapako sa ekspresyon ng isang babaeng alam kung gaano kalala ang mangyayari at nasa ikatlong hagbang na ng damage control. Legal, HR, communications, magsisimula ang makatawak sa loop na ilang minuto. Pero bago iyon, Jerry, hindi siya tumingin mula sa screen. Suspended ka effective immediately habang isinasagawa ang isang buong internal investigation. Isusuko mo ang mga susi mo, ang access badge mo, at ang mga manager credentials mo bago ka umalis sa gusaling ito. Suspended? Tumaas ang boses ni Gary. Isang basa ang dumaan sa salita na parang manipis na yelo. Ma'am Patricia, come on. 6 na taon. 6 na taon kong pinatakbo ang floor na to. Wala pa akong kahit isang mga susi. Bitch. Ngayon na, tiningnan siya ni Gary. Tiningnan si Mateo at nahanap sa paligid ng silit ng kahit sinuman na maaring mamagitan pabor sa kanya. Naglalagay ng kot ang matandang lalaking may pila na relo. Nakarecord pa rin ang babay sa table 6. Nanutlang ang staff sa kusina mula sa salamin ng swinging door ng tahimik. Walang gumalaw. Dumukot si Gary sa kanyang bulsa. Nanginik ang makamay niya. Hindi dramatiko, hindi yung tipong panginginik na nakikita sa mga pelikula. Ang tahimik na uri. Ang uri kung saan hindi masyadong sumusunot ang daliri. Naglabas siya ng isang buwik ng masusi. Front door, back office, supply closet, liquor cage, walk-in cooler, at inilapak ito sa counter. Bumaksak ang maito na may mapurol na kalampak na umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Susunod ay ang batch. Tinanggal niya ito sa kanyang sinturon, hinawakan ng isang segundo at tiningnan ang sariling pangalan na nakaprint sa harap, Gary Villanueva, manager. Inilagay niya ito sa tabi ngang masusi. Nanuot si Danica mula sa likod ng rehistro. Hindi siya kumurap. Hindi niya inalis ang kanyang paningin. 6 na taon siyang nagtrabaho sa ilalim ng beds na iyon. 6 na taong nilunok ang masalita at binaba ang paningin. Pinanot niyang lumapak ito sa counter at nag-ikting ang kanyang panga. Hindi dahil sa galit, kundi isang bagay na mas malapit sa ginhawa. Macario. Humarap si Patricia sa security guard. Paki-escort si Mr. Villanueva palabas papuntang parking lot. Humakbang si Macario. Ang parehong Macario na 20 minuto ang nakakaraan ay inutusang bantayan si Mateo na parang isang suspect. Ang parehong Macario na inutusang ipabukas ang bulsa ng isang nakbayat na customer. Ang parehong Macario na tumayo 2 talampakan ang layo at walang sinabi habang umuulan ng barya sa sahig. Ngayon, inihahatid niya si Gary Villanueva sa pinto. Tiningnan ni Jerry si Macario. Naghahanap ng pagkakaisa, naghahanap ng koneksyon sa pagitan ng dalawang lalaking nahati ng nga shift, ng lunch breaks, ng mababagal na Martes ng hapon. Wala siyang nakita. Bato ang mukha ni Macario. Nakatingin siya ng diretso. Anumang alyansa na mayroon sila dati ay nawala na, nasunok sa pagitan ng pulutin mo at hampas lupa. Tara na, Sir Gary. Mahina ang boses ni Macario. Inilabas niya ang isang braso patungo sa exit.
Ang mismong exit na ibinanta ni Gary nakalat ka rin si Mateo. Kumuha si Gary ng 2 hakbang pagkatapos ay tumigil lumingon pabalik kay Mateo. Ibinigay ko ang 6 na taon sa lugar na ito. 6 na taon, bawat holiday, bawat double shift, itatapon mo yon dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Yumukot si Mateo at kinuha ang isa sa mga barya mula sa sahig, 5 piso. Hinawakan niya ito sa pagitan ng hilalaki at hintuturo, ipinihit ng 1 beses at dahan-dahang inilapak sa counter sa mismong tabi ng masusi at badge ni Gary. Ibinato mo ito sa isang tao at sinabihang lumuhot, pantay ang kanyang boses halos malambot. Hindi yon hindi pagkakaunawaan. Isa yung desisyon. At ang mga desisyon ay may bigat. Tinitigan ni Gary ang 5 piso. Nakapatong sa pagitan ng nga susi ng gusaling hindi na niya kailanman papasukan at ng isang badge na may pangalang may ibang kahulugan pagdating ng bukas ng umaga. Tumalikot siya at naklakat patungo sa pinto. Sumunod si Makaryong 2 hakbang sa likuran. Bumukas ang salaming pinto. Bumaha ang liwanag ng hapon, mainit at ginintuan. Ang uringang liwanag na walang pakialam sa kung ano ang nangyari sa loop. Lumabas si Gary at sumara ang pinto sa kanyang likuran ng may mahinang click. Walang nagsalita sa dining room. Sa isang mahabang sandali, ang tanging naririnig ay ang ugong ng ice machine sa likod at ang malayong at mahinang dagundong ng trapiko sa Makati Avenue. Humarap si Mateo kay Machario na bumalik na sa loop at nakatayo malapit sa hosten habang nakatiklop ang makamay sa harap. Ang mamata ng security guard ay nasa sahig. Ang kanyang nga balikat ay nakayuko. Hindi ang tindig ng isang lalaking naka-atensyon, kundi ng isang lalaking may pasan na mabigat. Macario, Sir, pinanot mo ang buong pangyayari. Tumanggos si Macario, mabagaw at mabigat, na paranggan magasalita ay may bigat na hindi siya sigurado kung gikakayaning niyang gidaling. Nung inutusan kaniyang kapkapan ako, nakalangan ka. Nakita ko na may parte sa iyo na alam na mali iyon, huminto si Mateo. Pero humakbang ka pa rin. Naiting ang panga ni Machario. Kumibot ang isang kalamnan malapit sa kanyang tainga. Alam ko po, ang utos na alam mong mali ay hindi nagiging tama dahil lang ang nautos ay may suot na nemtek. Hindi malamig ang boses ni Mateo, hindi na mamarusa. Ito ay boses ng isang taong nakaroon ng parehong pag-usap na iyon sa sarili niya. Marahil ngang higit sa 1 beses, hindi kita tatanggalin sa trabaho, pero gusto kong isipin mo yon. Gusto kong malala mo ang pakiramdam nung naglalakad ka palapit sa isang lalaking alam mong hindi karapat-dapat sa ganong pagtrato. Tumingala si Machario. Pula ang nga mata niya. Hindi umiyak pero malapit na. Ang uri ng pula na nanggagaling sa pagpipigil nito. Opo sir, tatandaan ko po. Tinitigan siya ni Mateo ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Hindi malamig, hindi mainit, tapat lang. Ang pagtanggo ng isang lalaking naniniwala sa ikalawang pagkakataon, ngunit hindi namimikay nito ng libra. Humarap siya ulit sa dining room. Ang manatirang customer ay nagyelo sa kanilang maupuan. Nakababa ang matinidor, nakababa ang matelepono, nahuli sa pagitan ng kahihiyan at ginhawa na natapos na ang bagyo. Ilan sa kanila ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Nakatitik sila sa kanilang nga plato, sa kanilang nga baso, sa mga pattern sa mantel. Kahit saan huwak lang sa lalaking tumayo sa restaurant nila at tinawak na hampas lupa. Habang sila'y nanonood, naglakad si Mateo patungo sa lugar kung saan nakakalat pa rin ang karamihan sa mga barya. 1 20 malapit sa baseboard, 2 10 sa ilalim ng isang upuan, 5 piso malapit sa pader, at 1 piso malapit sa bar. Dahan-dahan siyang lumuhot tulad ng ginagawa ng isang lalaking 56 na taon na ang nagagamit sa kanyang matuhot at kinuha ang maito ng paisa-isa. Maingat na gumalaw ang kanyang nga daliri sa ibabaw ng tile, hindi nakmamadali, hindi gumagawa ng eksena. 1 tao lang na naktitipon ng kung ano ang ibinato sa kanya. Nakmamadaling lumabas si Danica mula sa likod ng counter. Mr. Ocampo, ako na po. Ako na. Kinuha niya ang huling barya, 1 piso na kalahating nakatago sa ilalim ng gilid ng bar at tumayo. Tiningnan niya ang maliit na bunton sa kanyang palat, 45 piso.
Ang eksaktong kulang mula sa ibinigay ni Gary kanina. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa counter at inihulog ang bawat barya sa loob ng tip jar. Kumalampak ang mga piso at 5 piso laban sa salamin. Ang ilan ay tumigil sa ibaba. Umikot ng isang beses ang isang 10 piso at huminto. Nararapat yan sa mga taong talagang nagirap para diyan, sabi niya. Kumalat ang video sa internet bago pa makaalis ang kotse ni Jerry Villanueva sa parking lot. Isang 2-3, taong, gulang na nursing student sa Table 6 ang nag-record ng lahat. Mula sa sandaling itinaas ni Gary ang 1,000 sa ilaw hanggang sa pagkalat ng mabarya sa ibabaw ng tile hanggang sa pagdaan ni Patricia Domingo sa kanya na parang isa siyang muebles. 3 minuto at 40. Yung segundo. Unedited. Walang gifilter. Walang caption na kailangan. Naipost niya ito sa kanyang social media ng gabing iyon na may 4 na salita. Nangyari to sa Rockwell. Pagsapit ng hating gabi. May 200,000 views na ito. Kinaumagahan may 4 million na. Dumating ang makomento na parang alon. Galit ang una, matindi, mainit at madalian. Nagtag ang mga tao ng mga kaibigan. Nagtag ng mga news stations, nagtag ng mga human rights organizations, tapos nagsimulang mga clips. Pinuputol ng mga tao ang pinakamalalang bahagi bilang short loops. Si Gary na nagtatapon ng mga barya, ang tunog ng metal sa tile, si Gary na nagsasabing hampas lupa. Si Gary na naguutos kay Mateo na lumuhot. Bawat clip ay mas mabilis kumalat kaysa sa nauna. Bawat isa ay mas galit kaysa sa nauna. Tapos may isang tao, marahil isang periodista o viewer walang nakakalam kung sino ang nauna na nakpauso ang hashtag na Baryang Katarungan. Nagtrending ito ang 6 na sunod-sunod na araw. Paksapat na huwiyebes. Hindi na lang ito hashtag. Naging kilusan na ito. Nakpos ang mataong kani-kanilang makwento sa ilalim nito. Mga Pilipinong inilalarawan ang mga oras na pinakamalan silang magnanakaw, pinahiya, pinaalis. Sa mga restaurant, hotel, car dealerships, sa mga klinika dahil sa kanilang suot o kulaing balat, lumago ang threat hanggang libu-libo. Bawat kwento, makakaiba. Bawat kwento, isa lang ang tono. Si Michaela Tuason ang nagpasabog ng buong kwento noong Miyerkules. Siya ay isang investigative reporter para sa isang kilalang news network na sa kalagitnaan ng 30S, matalim mag-isip, at ang uri ng periodista na nakakapagpakaba sa mga tao sa tuwing tumatawag. Nakita niya ang video gayangan iba, pero hindi katulad ng iba. Nagsimula siyang magukay. At ang nahanap niya ay mas malala pa sa isang masamang hapon. Kumuha siya ng mga employment records. Na-interview ang mga dating tauhan mga server busboys at isang sous-chef na nag-resign pagkatapos ng 18 buwan. Nagpadala siya ng public records request sa DOLE. At dahan-dahan, lumitaw ang isang pattern na higit pa kay Jerry Villanueva at sa ilang barya. 3 formal na reklamo ng diskriminasyon ang isinampalaban kay Gary sa nakalipas na 4 na taon. 3. Lahat mula sa mga customer na may timang balat o mukhang galing sa lelayan. Lahat may dokumento na may petsa, mga saksi, at incident reports. Wala ni isa sa ito ang umusat. Ang unang reklamo, isang makasawang dark-skin na hindi binigyan ng window table para ay reserba sa isang mayamang makasawa na dumating pagkatapos nila. Ay minarkahang resolve ng walang follow-up, walang interview, at walang corrective action. Checkbox lang at isinarang file. Ang panggalawa, isang delivery rider na pinagalitan sa publiko at pinagbintangang gumamit ng maling entrance ay na-file at tahimik na dinelete sa system. Sinabi ng driver kay Michaela na tumawag siya ng 2 beses para i-check ang status. Parehong beses siyang sinabihang may tatawag sa kanya. Walang tumawag. Ang pangatlo, isang dalagitang pinaalis dahil hindi daw mukhang makakabili mula sa menu ay nabaon sa ilalim ng isang tumpok ng mawalang kaunayang papel at hindi na na-forward sa regional. 3 taong humingi ng tulong, 3 beses na nakbulag-bulagan ang sistema. Ang district manager na responsible sa pagsusuri nga reklamong iyon ay isang lalaking naknangalang Philip Castro. 8 taon na niyang pinamamahalaan ang teritoryo. Makasama sila ni Gary na naglalaro ng golf cup pa weekend. Pareho sila ng pinupuntahang simbahan. Makaklase ang mga anak nila. At kapag may reklamong dumadaan sa mesa ni Philip tungkol kay Jerry, ginagawa niyang parang bula ang maito.
Inilagay ni Micaela Tuazon ang lahat ng iyon sa telebisyon, resibo, timestamps, madinalet na files na narecover mula sa sariling servers ng kumpanya. In interview niya, sa kamera ang 2 sa 3 nagreklamo. Pagod na ang mga muha, mahinahon ang mga boses, luma at tahimik ang galit. Na-file akong reklamong yon 14 na buwan na ang nakakaraan, sabing isa. Walang tumawag sa walang na-follow up. Naisip ko, wala silang pakialam. Mas tahimik ang pangalawang babae. Nakaupo siya habang makakrus ang makamay sa kandungan at direktang nakatingin sa lenteng ang kamera. Hindi na ako nagulat, sabi niya. Yun ang pinakamasaklap na bahagi. Hindi na ako nagulat. Naglabas ng pahayag ang Ocampo Hospitality Group ilang oras matapos ang broadcast. Maikli ito at kitang-kita rito ang estilo ni Mateo. Ang nangyari sa Sampaguita Bistro ay hindi isang isolated na insidente. Resulta ito nga isang sistema na nakpahintulot sa pang-abuso na may tago, sa mga reklamo na mabura at sa pananagutan na may wasan. Nagtatapos ang sistemang iyon ngayon. Tinanggal si Jerry Villanueva sa trabaho ng formal dahil sa kausan noong mismong araw na iyon. Hindi tahimik, hindi binigyan ng severance pay at magalang na pamamaalam. Ang kanyang termination letter ay nagsasad ng gross misconduct, discriminatory behavior, at paglabag sa anti-harassment policy ng kumpanya. Iniabot ito ng direkta sa kanyang bahay. Hindi niya binuksan ang pinto. Iniwan ang sulat sa balkonahe niya. Si Philip Castro, ang district manager na nagbaon sa mga reklamo, ay tinanggal mula sa kanyang posisyon at inilagay under review. Makalipas ang 2 linggo, tinanggal din siya sa trabaho. Lumabas ang pangalan niya sa follow-up report ni Micaela Tuazon kasama ng mga internal emails na nagpapakitang personal niyang dinelete ang mga complaint records mula sa tracking system. Isang email na ipinadala kay Jerry noong gabi matapos mag-file ang pangalawang nagreklamo ay nagsasabing, "Ayos na, buwag mo nang isipin." 3 salita. Ang dignidad na isang tao binura sa 3 salita. Nagbukas ng formal na investigasyon ang DOLE at Commission on Human Rights. Nakipag-ugnayan ang legal team ng kumpanya sa 3 orihinal na biktima upang mag-alok ng settlement. Pribado ang detalye. Ngunit iniulat ni Micaela Tuazon na tinanggap ng 3 ang alok at ang kabuuang halaga ay nagpapakita hindi lamang sa danyos kundi sa mataon ng pagbabalewala sa kanila. Nagsara ang Sampaguita Bistro ng 2 linggo. Pagbukas nito, mayroon ng bagong district manager, bagong floor team, at bagong policy framework na binuo mula sa umpisa. Inanunsyo ni Mateo ang mga pagbabago sa isang company-wide memo na binasa ng malakas ni Patricia Domingo sa bawat lokasyon. Anonymous reporting na may third-party oversight, mandatory bias and de-escalation training, hindi isang oras na slideshow kundi isang 1-2-week program na may external facilitators at isang customer experience audit na isasagawa kada quarter ng isang independent review board. At isa pa, bawat lokasyon ng Ocampo Hospitality Group ay obligadong makabit ng isang nakikitang abiso malapit sa pasukan. Isang maliit at simpleng tansong karatula. Bawat bisita sa restaurang ito ay karapat-dapat sa dignidad. Kung makaranas o makasaksi kayo ng anumang hindi ka nais-nais, tawagan ang numerong ito. Sa ibaba nito, isang direct line. Hindi sa manager, hindi sa district supervisor, kundi sa external board. Napakalaking naging reaksyon ng publiko. Ang bariyang katarungan ay naging higit pa sa hashtag, naging case study ito. Tinalakay ito nga business schools, binanggit ito nga HR consultants. Ginamit ito ng mga city councilors ng Makati bilang halimbawa sa isang pagdinig tungkol sa pagpapatupad ng workplace discrimination rules. Naglunsad ang isang NGO ng Dignity Audit Initiative na na-inspire sa Ocampo Model, na nag-aalok ng libreng policy reviews sa mga malilit na negosyo sa buong Metro Manila. At si Jerry Villanueva, nakakabit na ang pangalan niya sa video na iyon habang buhay, sa bawat search, bawat result. Ang 3 minutong video ay nanatili sa internet na parang pilat. Naikwote siya sa maartikulo na hindi siya pumaya na mapabilang. Binanggit siya sa mga sensitivity training na hindi naman niya dinaluhan.
Sinabi ngang isang dating katrabaho kay Micaela Tuazon na binura ni Jerry ang lahat ng kanyang social media sa loob ng 48 oras matapos makviral ang video. Wala na itong silbi. Na-save ng internet ang lahat. Hindi siya nakulong, hindi ganun ang kwentong ito. Ngunit ang mundong itinayo niya, ang 6 na taon ng kapangyarihan, ang nemtek, ang rehistrong kinontrol niya, ang nga tauhang pinatahimik niya sa takot lahat ng ito ay nawala na. Hindi dahil nambastos siya sa maling tao, kundi dahil ang tamang tao ay mayroon ng kapangyarihang pigilan ito. Makalipas ang 6 na linggo, pumarada si Mateo Ocampo gamit ang kanyang 15 taong gulang na Toyota Vios sa parking lot ng Sampaguita Bistro. Parehong pwesto, parehong oras ng araw. Hapon na, tumatagos ang sinak ng araw sa mapuno at pinipinturahan ng ginto ang batong harapan nito. Ang mahalaman ay bagong tabas. Ang tansong karatula sa pinto ay kumikinang na parang kakapunas lang kaninang umaga. Bumaba siya. Denim jacket, safety boots, simpleng sombrero na walang logo. Pareho ng dati. Itinulak niya ang pintuan sa harap, tumunok ang kampana sa itaas. Bago yon. Isang maliit na bagay, isang bagay na nakaka-welcome. Unang sumalubong ang amoy. Mantikilya, bawang, isang bagay na matamis na nasa oven. May mga bagay na hindi nagbago, ngunit ang iba naman ay may bagong mukha sa host stand. Isang batang lalaki na may magang ungiti ang tuminggala at sinabing, "Welcome po sa Sampaguita Bistro. Table for one. Sa counter na lang kung kweda." Opo, dito po tayo. Walang pangalawang tingin sa jacket, walang pagsulyap sa boots, walang paghinto, walang pag-ikting, walang tahimik na panghuhusga sa likod ng mata niya. Isang tawa lang na inaalok ng maupuan. Naupo si Mateo. Ang counter ay yung parehong madilim na kahoy na bagong punas. Nakasulat pa rin ang buko pie sa chalkboard sa likod ng rehistro. At sa likod ng espresso machine, gumagawan ng kape gamit ang matatag na mga kamay ay si Danica. Ngunit iba na ang name tag niya ngayon. Danica, assistant manager. Tumingala siya, nakita siya, at sa isang sandali, may komplikadong emosyon na dumaan sa mukha niya. Gulat, pagkakilala, init, at ang multong isang alaalang malamang ay binabalikan niya gabi-gabi bago matulog. Mr. Ocampo, ngumiti siya. Totongiti, kape at buko pie po. Naalala nyo? Naalala ko lahat tungkol sa araw na yon. Nagbuhos siyang kape at ibinaba ito ng dahan-dahan. Walang tumapon, walang dumausdos. Ipinatong niya ang tasa sa isang platito na may maliit na nakatuping napkin sa tabi nito. Ang paraan na ginagawa mo para sa isang taong nirerespeto mo, hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil siya ay nakaupo sa harap mo. Humigop si Mateo. Parehong kape, ngunit parang mas masarap. Kamusta na ang team? Sumandal si Danica sa counter. Mabuti po, sobrang buti, ang bagong training program. Kinabahan ang mga tao nung una. Akala nila chinecheck lang ng corporate ang isang box. Pero yung mga outside facilitators, toto po sila. Nakikinig sila. Ilan sa mga lalaki sa kusina ang nagsabing yun ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanila mula sa management kung ano ang nararamdaman nila sa trabaho. Tumango si Mateo. At ang line, 3 tawak sa unang buwan, huminto siya. Lahat na ayos sa loob ng 1 linggo. Walang pinaktakpan, walang dinelet. Mabuti. Ininom niya ang kanyang kape at kinain ang pie niya. Parehong malinamnam na crust, parehong masarap na luto. Tumutuktok ulit ang Jess. Mababa, magaan, pinupunong ng mainit na tubig ang ngapuwang sa pagitan ng mausapan. Mas puno ang dining room kaysa nung huling beses. Isang mag-asawa na may stroller sa may bintana, isang grupo nga estudyante na nagati sa dessert, isang matandang lalaking nagbabasang diaryo na ang salamin ay nakababa sa kanyang ilong. May enerhiya ang silit na wala ron 6 na linggo na ang nakalipas. Ang uri ng enerhiya na nakukuha ng isang lugar kapag nakakaramdam ng kaligtasan ang nga tao rito. Kinain ni Mateo ang kanyang huling kagat, ibinaba ang tinidor niya at nag-iwan ng 1,000 sa counter. Keep the change. Tiningnan ni Danica ang pera. Tiningnan siya at tumawa. Ang uri ng tawa na lumalabas bago mo pa mapigilan. Ang uri ng tawa na nagdadala ng 6 na linggo ng tensyon at ginhawa at lahat ng namamagitan rito. Ngumiti si Mateo. Tinapik ang kanyang sombrero.
at naglakad palabas sa harapang pinto patungo sa liwanag ng hapon. Malapit sa pasukan, nakabolt sa brick wall na kapanteng mata, ay ang tansong karatula. Bawat bisita sa restaurang ito ay karapat-dapat sa dignidad. Kung makaranas o makasaksi kayo ngang anumang hindi ka nais-nais, tawagan ang numerong ito. Tumigil siya, binasa ito, at hinagot ng kanyang hinlalaki ang manakaangat na letra. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang Toyota Vios at nagmaneho palayo. Nakatayo pa rin sa counter sa loop ang tip jar. Ang parehong tip jar na hinulugan niya ng mabarya 6 na linggo na ang nakalipas. Hindi ito kailanman pinalitan ni Danica. Hindi niya sinabi kung bakit, ngunit laging napapansin itong bawat bagong empleyado at sa kalaunan. Palaging may nagtatanong kung ano ang kwento sa likod nito. Kinukwento niya ito palagi sa bawat pagkakataon. Kaya tatanungin kita at gusto kong maging totoo ka sa akin sa mga comments. Kung nakaupo ka sa dining room na iyon habang hawak ang telepono mo at nanonood sa isang lalaking pinapulot ng barya sa sahig, tatayo ka ba o mananahimik ka lang? Sabihin mo sa akin. Dahil tingin ko ang sagot na iyon ay nagsasabi ngang higit patungkol sa atin kaysa sa anumang kwento na maririnig natin. Kung tinamaan ka nito sa kahit anong paraan, ay share mo ito. Hindi para sa akin, kundi para sa susunod na taong kailangang makarinig to. Like, subscribe at makita tayo sa susunod na kwento.